taong bayan ang nagsasalita. Isipin nyo to, panoorin nyo to, taong bayan to. Kung record low ang net satisfaction Saan yun? rating ni Pangulong Bongbong Marcos, si VP Sara ang may pinakamataas. Sa kabila Ulitin yan ng natin. Hindi ko alam kung narinig nyo. Ulitin. O, pasok. Kung record low ang net satisfaction rating ni Pangulong Bongbong Marcos, si VP Sara ang may pinakamataas. Sa kabila yan ng kinahaharap niyang impeachment. Narito ang Express Report. Sa usapin ng net satisfaction rating, si Vice President Sara Duterte pa rin ang nangunguna dyan kung ikukumpara sa mga pinakamataas na opisyal ng bansa. Base sa survey ng social weather stations noong March 24 to 31, 54% ng mga Pinoy ang kontento sa Take note ha. Take note, ladies and gentlemen, people in the house. Take note. Okay? Ito yung kasagsagan ng impeachment na hearing sa Committee on Justice sa Kamara. Tumaas pa siya. Sa tindi ng pambabash nila, tumaas pa siya. Palakpakan natin. Napakabuti ng Diyos. Sa totoo lang, napakabuti ng Panginoon. Bakit? Hindi niya hinahayaan na mabulag ng tuluyan ng mga Pilipino doon sa mga peking witness at peking ebidensya ng mga congressman. Tingnan niyo, tumaas pa. performance ng bise, habang 25% ang hindi. Katumbas yan ng positive 29 na net satisfaction rating. 1% ang itinaas ni VP Sara sa kanyang net satisfaction kumpara noong November 2025. Ayon sa SWS, tumaas ang bise sa Metro Manila at kilalang baluarte ng mga Duterte na Mindanao. Ito, this is very important. Matik sa Mindanao, tataas siya. Matik yan, okay? Pero yung NCR, kasi nung mga huling survey, talagang pinag-aralan po ito ng mga dalubhasa. Talagang si VP Sara Duterte malakas sa Visayas, Mindanao. Okay, alam naman natin kasi taga Davao tas Visayas si Ma'am Sara. Pero itong NCR, wala talaga siya. Bakit? Kasi una-una NCR, ang dominant niyan yung mga propaganda ng mga media. Sila yung nakakasagap ng TV. So, kung yung impluwensya ng media, ay mainstream media, ay talaga namang influence talaga matindi. Tapos, 'di ba, norte pa si Marcos. So talagang hirap. Pero ito, magtataka ka sa NCR. Tumaas si VP Sara Duterte at mamaya papakita ko sa inyo, bumaba si Marcos. Ibig sabihin, himala to. Walang naloloko. Walang naloloko sa mga propaganda nila. So ano yung ingay na naririnig natin? Di ba? I mean, ang lakas na ang ingay nila. From the mainstream or the traditional media to the social media na mga troll, ang lakas. Kasi pera-pera lang yun eh. Hindi totoong tao yun. Ilan lang yun. Maingay lang. Di ba? Kasi nga, again, bakit maingay? Remember, ang traditional media, parang yan yung yung ganon, yung ginagamit sa rally. Pag, halimbawa, 5 ang may ganon. Ang kalaban mo, 1,000. Walang ganon. Sino sa tingin nyo mas malakas? Di ba yung may ganon pa rin? Media ang mas malakas, maingay. Pero in reality, mas marami pa rin talaga ang naniniwala kay VP Sara Duterte. Ito in NCR. Pero bumaba rin ang score niya sa Visayas at Balance, Luzon. Isinagawa ang survey sa kasagsagan ng impeachment proceedings kay VP Sara kung saan natukoy ng House Committee on Justice na may sapat na basihan ang reklamo laban sa bise. Sumunod kay VP Sara, Grabe yung yung itong reporter talagang sinabi niya may basihan. Ulul. si dating Senate President Tito Soto na may positive 15 net satisfaction. Nabawasan siya ng 1 punto kumpara noong Si Soto nabawasan din. Ibalik ang dignidad. Nek-nek nyo. Ba't ibabalik yung mismo nga Senate President ninyo namumuno sa inyo ngayon? One ball na negative sabi na negative. Nabawasan Di ba? Nabawasan. So ibig sabihin, ayaw ng tao sa kanya. Nobyembre. 1 puntos din ang ibinaba ni House Speaker Bogie D na may Kamara nabawasan din. During the Committee on Justice na doon sa impeachment ni VP Sara Duterte, nabawasan din. Ito ang boses ng taong bayan. positive 4 net satisfaction.
Steady naman sa positive 9 na net satisfaction si Chief Justice Alexander Gismundo. Nauna nang inilabas ng SWS ang rating si Pangulong Bongbong Marcos. Mas kumaunti ang mga Pinoy na kontento sa kanyang pamumuno. Sumadsad siya sa pinakamababa niyang net satisfaction rating na negative 15. Poor ang ganyang score para sa SWS. Ipinagkibit balikat naman niya ng palasyo at iginiit na tuloy pa rin sa trabaho si PBBM. Nagbabalita Pinagkibit ba? Wala naman kasi talaga kayong pakialam sa taong bayan. And that's the reality. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag